Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Bidibining Eloisa Marcial, ang inyong guro ngayong araw para sa ating bagong talakayan sa Unit 13, Retorika, Masining na Pagpapahayag. Bago ang lahat, maaari po bang magsitayo ang bawat isa para sa ating panimulang panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat sa pag-iingat at panibagong buhay ng bawat isa. Nawa po ang bawat isa ay may matutunan ngayong araw at patuloy niyo po kaming i-bless, ingatan at bigyan ng karunungan. Yun lamang po at maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon, bago tayo tumo sa ating bagong talakayan ay may ihinanda po si teacher sa inyong laro o game na pinamagatang Jumbled Letters. Para po sa ating panuto ay panuto. Ayusin ang mga letra at ibigay ang nabuong angkop na salita. Bilang pantulong ay sasabihin po ni teacher ang kahulugan ng bawat salitang papahulaan. Nagkakaintindihan po ba? Para po sa unang salitang huhulaan ay ito po ay isang bahagi ng pangungusap na ginagamit para sa pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin. Ang tamang sagot po ay taksa. May nakakuha po ba ng tamang sagot? Mahusay! Para naman po sa pangalawang salitang ating huhulaan ay ito po ang kabuuan ng mga ideya o konsepto na nagbibigay direksyon ng pag-uugali at desisyon ng isang tao o grupo. Ang tamang sagot po ay kaisipan. May nakakuha po ba ng tamang sagot? Mahusay! Ngayon, tumungo naman po tayo sa ikatlong salitang huhulaan. Kahulugan, ito ay isang kaisipang nagmumula sa ating isip o mula sa ating pangunawa sa isang paksa. Ang tamang sagot ay ideya. Ngayon, tumungo naman tayo sa ikaapat. Ito raw po ay nangangahulugang tunguhin o mithiin na kailangang makamit o makamtan. Ang tamang sagot po ay layunin. Para naman po sa ikalimang huhulaang mga letra o salita ay ito raw po ay isang kinatawan o inatasang tao na may pahintulot na magsalita sa ngalan ng grupo, organisasyon o individual upang iparating ang kanilang mensahe o opinyon. Ang tamang kasagutan po ay tagapagsalita. May nakakuha po ba ng tamang sagot? Mahusay! Ngayon, tumungo tayo sa huling salita o mga letrang inyong huhulaan. Ito raw po ay isang tao o grupo na tumatanggap ng impormasyon, musika, balita at iba pa sa pamamagitan ng pandinig mula sa pahayag, programa o pagtatanghal. Ang tamang sagot po ay tagapakinig. Mga mag-aaral, kung inyong tatanungin kung ano po ang mga salitang inyong nahulaan ay meron po itong koneksyon o isa ito sa mga salitang inyong mababasa o maririnig para sa ating magiging talakayan ngayong araw.
Handa na po ba ang lahat? Layunin ng aralin. Kayo po ay inaasahan ni teacher na naunawaan kung ano ang layunin ng pagtatalumpati. Pangalawa, malaman kung ano ang kahulugan ng pagtatalumpati. Pagtatalumpati at kahulugan. Pagtatalumpati. Ito po ay isang anyo ng pagsasalita na kung saan ang isang individual ay nagbibigay ng isang komprehensibong pahayag o presentasyon sa isang particular na paksa sa harap ng isang grupo ng tao o publiko. Mga mag-aaral, sa inyong palagay, paano nga po ba isinasagawa ang pagtatalumpati? Ito raw po ay sinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng masalimuot na pananalita at organisadong estruktura. Rason o layunin, bakit daw po ito isinasagawa? Una, upang magbigay ng impormasyon. Pangalawa, manghikayat. At pangatlo po ay magbigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Ngayon, ating alamin ang layunin ng tagapagsalita sa pagtatalumpati. Una, pagbibigay ng impormasyon. Pangalawa ay pagpapahayag ng kanyang pananaw o opinyon. Layunin din ng tagapagsalita na magbigay ng inspirasyon. At pang-apat, manghikayat ng mga tagapakinig o audience na kumilos o mag-isip sa di-tiyak na paraan. Mga mag-aaral, saan nga ba isinasagawa ang pagtatalumpati? Ito raw po ay maaaring isinasagawa sa iba't ibang mga okasyon tulad ng mga sumusunod. Pulong, mga seminar, maaaring sa loob ng klase o paaralan, at maaari ring sa mga kompetisyon at iba pa, tulad ng nasa larawan na winning speech. Ngayon, bago matapos ang ating talakayan ay inyo pong tandaan na ang pagtatalumpati ay isang mahalagang kasanayan sa pagsasalita na nagpapahayag ng impormasyon o ideya sa isang malinaw at makabuluhang paraan. Yun lamang po at maraming salamat sa lahat ng nakinig. Paalam!